Kinabukasan dinala ni Jasmine si Charmaine sa opisina ni Leo. Huminga siya ng malalim, bago siya kumatok sa pinto. "Come in," sabi ni Leo. "Good morning sir, pwede ko bang iwanan ulit si Charmaine?" Sabi ni Jasmine. "Oo, walang problema. Halika nga dito, baby girl." Sabi ni Leo at niyakap si Charmaine. "Sige, aalis na po ako, pakitawagan mo na lang ako pag umiiyak na si Shasha." Sabi ni Jasmine. "Okay," sagot ni Leo habang nakangiti sa kanya. "Shasha, dito ka lang magstay, wag ka maging malikot, okay? Pupunta muna si mommy sa baba para magtrabaho, babalik ako mamaya." "Okay," sabi ni Jasmine. "Opo mommy," sabi ni Charmaine, at niyakap siya ng mahigpit. "Sige na, alis na ako," ani Jasmine at marahan na senarya ang pinto. "Hi baby girl, kumain ka na ba ng breakfast?" Sabi ni Leo. "Opo," sabi naman ni Charmaine. "Okay, gusto mo bang maglaro ngayon?" Tanong naman ni Leo. Tumango si Charmaine, habang ito ay nakangiti ng husto. Inakay niya si Charmaine sa isang silid at binuksan ito. Nagulat si Charmaine nang makita ang nasa loob ng silid. Organisado ito tulad ng isang palaruan ng bata, at nakita niya ang maraming mga laruan. May mga pagkain din sa maliit na mesa, at ang paligid ay kulay pink. "Okay, pwede ka nang maglaro dito," sabi ni Leo. Mabilis na kinuha ni Charmaine ang mga laruan, at inilagay sa sahig at nagsimulang maglaro. Napakasaya nito sa dami ng mga larwang mayroon siya. Tuwang-tuwa naman si Leo, habang pinapanood ang bata. Kinuha niya ang hairbrush, at lumapit kay Charmaine. "Baby girl, pwede ko bang suklayan ang buhok mo?" Tanong ni Leo. "Yes daddy Leo," sabi nito at nakangiting sabi ni Charmaine. Pagkatapos ay dahan-daang sinusuklay ni Leo ang kanyang buhok. "Salamat baby," sabi ni Leo at hinalikan pa ito sa noo. "Okay, dito ka lang maglaro, babalik lang si Daddy Leo sa lamesa na yon, okay?" Sabi ni Leo sa bata, habang tinuro ni Leo ang office table niya. Tumango naman si Charmaine, at pagkatapos ay tumayo na si Leo, at bumalik sa desk niya. Tinawagan niya si Willie, at agad na pumasok ito sa loob ng opisina. "Yes, boss," sabi ni Willie. "Here, you know what to do," sabi ni Leo, at inabot ang isang hairbrush kay Willie. "Okay boss, ipapatest ko na ito ngayon," sabi ni Willie. "Sige thank you," sabi ni Leo. Pagkakuha ni Willie ng hairbrush na may buhok ni Charmaine, ay agad na siyang lumabas ng kwarto. At nagsimulang magtrabaho ulit si Leo. Tanghalian na nang pumunta si Jasmine sa opisina ni Leo. Kumatok siya sa pinto ng 2 beses at pumasok. Tumingin siya sa paligid, ngunit wala si Shasha. "Hi, nasaan si Shasha?" Tanong ni Jasmine. "Naglalaro siya," sabi ni Leo. "Saan?" Tanong ni Jasmine. "Sa kwarto ko," sabi ni Leo. Nang marinig ito ni Jasmine, ay agad siyang kinabahan dahil nasa ibang floor ang kwarto ni Leo. "Ano? Iniwan mo siyang mag-isa sa iyong kwarto? How could you?" Galit na sabi ni Jasmine, at akmang maglalakad palabas nang sabihin ni Leo. "Wait, nandito siya," sabi ni Leo. Tumigil si Jasmine. "Saan?" Maang na tanong ni Jasmine, dahil hindi naman niya makita si Charmaine sa paligid ng opisina. Bumantong hininga si Leo, at tumayo sa kanaglakad sa kanang bahagi ng opisina, na mayroong bukas na pinto. "Here, tingnan mo." Naglalaro siya, ani Leo at sumandal sa gilid ng pinto. Agad na lumapit sa kanya si Jasmine, at nakita niyang naglalaro nga si Charmaine. "Shasha," tinawag niya kaagad ito, at lumapit siya sa kanya. "Mommy," sigaw ni Charmaine at masayang yamakap kay Jasmine. "Teka, hindi ba ito ang meeting room? Bakit mo ito ginawa sa iyong silid? I mean paano mo ginawang palaruan ito?" Tanong ni Jasmine. "Nakaka-boring ang meeting room, kaya, gusto kong palitan ito, at para kay Charmaine," sabi ni Leo. "Daddy Leo maglaro tayo ng Barbie," sabi ni Charmaine, at hinhila ang kamay ni Leo. Naupo si Leo at ngumiti kay Charmaine. Nagulat naman si Jasmine sa pagtawag ni Charmaine ng daddy kay Leo, kaya naman ay agad niya itong sinaway. "Shasha, tigilan mo ang pagtawag sa kanya ng daddy. Hindi mo siya daddy," tutol na sabi ni Jasmine. Pero, malungkot na sabi ni Charmaine, at tila may iyak na.
Okay lang baby girl. Tawagin mo lang ako kung ano ang gusto mo. Sabi ni Leo habang nakangiti sa kanya. Talaga, tumango naman si Leo. Thank you Daddy Leo. At masayang yamakap sa kanya si Charmaine. Pwede ba, huwag mo siyang paniwalain. Hindi mo siya anak. Sabi ni Jasmine. Talaga ba, sigurado ka bang hindi siya ang anak ko? Tanong ni Leo at tumingin siya ng matalim kay Jasmine. Of course. Hindi kanya daddy. Sabi ni Jasmine. Sige nga, sabihin mo sa akin kung sino ang daddy niya. Paghahaman ni Leo kay Jasmine. Si John, at hindi ikaw. Sabi ni Jasmine. Ah, si John Perez pala. Sabi ni Leo. Kilala mo ba siya? O iniimbestigahan mo kami? Pagalit na tanong ni Jasmine. Tumayo si Leo at lumapit sa kanya. Oo, dahil ikaw si Serena my one and only wife. Sabi ni Leo habang nakatitig sa mga mata ni Jasmine. Malapit nang minas si Jasmine dito, dahil pinilit na naman ni Leo na siya ang asawa nito. Pero hindi pwedeng magalit siya dito, dahil boss niya ito, at may utang na loob pa siya, dahil sa pagbabantay kay Charmaine. Let's go Shasha, kain na muna tayo. Sabi ni Jasmine sa anak. Sabay na tayong mag-lunch. Sambit ni Leo at binuhat si Charmaine sa may pintuan. Walang nagawa si Jasmine, ngunit ang sundin na lang ito, at sumunod kay Leo na karga-karga si Charmaine. Pumunta sila sa isang mamahaling restaurant, na malapit din sa opisina. Ito ang kauna-unahang pagkakataon, na makakakain sina Jasmine at Shasha sa magarbong restaurant na ito. Anong gusto mong kainin? Tanong sa kanya ni Leo, habang nakaupo si Charmaine sa baby chair. Bahala ka nang pumili, pakainin ko lang si Shasha. Sabi agad ni Jasmine. Okay, saad ni Leo. Pagkatapos ay pinili niya ang mga pagkain, kung ano ang kakainin at inorder ito sa waiter. Hindi nagtagal, ang pagkain na inorder ni Leo ay dumating na, at nasiyahan silang kainin ito. Binigyan ni Jasmine ng pagkain si Charmaine, at nagustuhan din nito ang pagkain. Habang kumakain ay tinanong siya ni Leo. Jasmine, pwede ka na lang bang lumipat sa ibang bahay? Medyo maliit kasi yun inuupahan mong bahay. Ibig kong sabihin, maganda kung may lugar na mapaglalaroan si Charmaine. At ang lugar mo ay maliit at napakadelikado din. Sabi ni Leo. Nako, mapanganib ba doon? Kaya ba ang dami mong bodyguard na nagbabantay sa amin? Sabi ni Jasmine. I just want you to be safe. Ayokong mangyaring masama sa'yo o sa isa sa inyo, sabi ni Leo habang nakatitig sa kanya. Sinabi ko na sa iyo, hindi ako ang asawa mo. Kaya, hindi ko kailangan ng mga bodyguard mo. Sabi ni Jasmine. Hindi pa rin naman natin sigurado kung ikaw nga o hindi. Mas mahalaga ngayon, na mabantayan ka namin. Mabuti pa, maghanap ka na lang ng bagong bahay. Ako na ang bahala sa lahat ng gastusin. Sabi ni Leo. Ayoko, naiinis si Jasmine. Okay sige, ako na lang ang maghahanap. Sabi ni Leo. No, wag mong gagawin yun. Galit na sabi ni Jasmine. Naintindihan naman ni Leo ito. Okay, at nagpatuloy siya sa pagkain. Pagkatapos nilang kumain, bumalik sila sa opisina at dinala si Charmaine pabalik sa kanyang opisina at naglaro ulit ito. Ilang oras pagkatapos, ay nagsawa na si Charmaine na maglaro ng mag-isa. Lumapit siya kay Leo. Daddy Leo, laro tayo please. Ani Charmaine habang hinahawakan ang kanyang polo shirt. Okay my baby girl, anong mga laruan ang gusto mong laruin natin? Sabi ni Leo. Pagkatapos ay tumakbo si Charmaine sa silid. Kinuha ang laruan, umupo si Leo sa may sofa, at hinihintay ang kanyang pagbabalik. Ito daddy, gusto ko ito, sabi ni Charmaine. Pagkatapos ay kumuha siya ng mga laruan na pang make-up, na para sa mga bata, at ibinigay sa kanya. Nagulat si Leo na hindi niya alam kung paano ito gawin. Ngunit hindi ko alam kung paano ito gawin baby. Tanong ni Leo. Please dad, put me some makeup. Sabi ni Charmaine. Sige sige, sabi ni Leo. Tapos nilagyan niya ng makeup si Charmaine. Okay, mas maganda ka na ngayon, kaysa sa mommy mo. Sabi ni Leo habang nakangiti. Habang nakatingin si Charmaine sa salamin. This is nice. Salamat daddy. Gusto kong meron ka din daddy. Sabi ni Charmaine. No baby, ang makeup ay para lang sa mga girls. Sabi ni Leo. Hindi, gusto kong meron ka din makeup daddy.
Ayusin ko muna ang buhok mo. Sabi ni Charmaine. Walang nagawa si Leo, kundi ang maupo sa sahig para maabot ang ulo niya ni Charmaine. Medyo inaantok si Leo, habang si Charmaine ay nag-aayos ng buhok niya, kaya humiga siya sa sofa. Baby, pakiramdam ko gusto kong midlip. Huwag kang lalabas, okay? Sabi ni Leo. Okay daddy, sabi ni Charmaine at tumungo. Pagkatapos ay nilagyan niya ng makeup si Leo habang natutulog ito. Si Charmaine naman ay natuwa sa ginawa gawang pagma-makeup kay Leo. Ang ganda din ni Daddy Leo. Sinabi ni Charmaine habang siya ay napalundag sa tuwa. Pagkatapos ay umakyat siya sa sofa, at natulog sa tabi ni Leo, at sinaksik ang katawan dito. Naramdaman naman ito ni Leo at niyakap niya ito. Hanggang sa makatulog na silang dalawa sa sofa. Nang matapos ang trabaho ni Jasmine, ay agad siyang nagpunta sa opisina ni Leo. Kumatok siya, ngunit hindi sumagot si Leo, kaya nagdesisyon siyang pumasok na sa loob. Sir, tawag ni Jasmine. Natigilan siya nang makitang natutulog ang dalawa sa sofa. Natawa siya nang makita ang make-up ni Leo na may makapal at pulang kolorete. Tinakpan ni Jasmine ang kanyang bibig, kaya't hindi nila narinig ang kanyang pagtawa. Naisip niyang kunan ng litrato si Leo, habang natutulog ito. Ngunit naramdaman ito ni Leo sa paglapit niya. Bigla niyang hinawakan ang kamay ni Jasmine, na may hawak na cellphone. At matalim niyang tiningnan si Jasmine ng masama. Nagulat si Jasmine sa paggising ni Leo. Kukunin ko na lang si Shasha. Bulong ni Jasmine. Ngunit hinhila siya ni Leo, at napasubsob ang mukha sa dibdib niya, sobrang lapit sa kanya, at bigla siyang hinalikan sa labi. Gulat na gulat si Jasmine nang halikan siya sa labi ni Leo. Sinubukan niyang tumayo, at pinunasan ang kanyang labi. Ngumiti si Leo sa kanya. Bakit ka tumatawa? Tingnan mo muna ang sarili mo. Sabi ni Jasmine. Agad na inabot ni Leo ang salamin. Mukha siyang nagulat sa itsura niya. Ngumiti siya sa ginawa ni Charmaine sa mukha niya, nagmukha siyang clown. Dahan-dahan siyang bumangon. Ihahatid na kita, maghuhugas lang ako ng mukha. Sabi ni Leo at nagtungo sa banyo, upang hugasan ang mukha niya at maalis ang makeup. Inihatid niya si Jasmine at Charmaine sa bahay nito. Pagkarating nila sa loob ng bahay, ay dahan-daang inihiga ni Jasmine si Charmaine sa kama. Habang si Leo naman ay naupo sa sofa. Ano ang gusto mong kainin? Tanong sa kanya ni Jasmine. Kahit ano, sabi ni Leo. Okay, sandali lang, magluluto lang ako. Sabi ni Jasmine. Okay, sabi ni Leo. Pagkatapos ay agad na nagluto si Jasmine. Kinuha ni Leo ang kanyang cellphone at nag-text ito. Hindi nagtagal ay natapos din si Jasmine sa pagluluto. Halika, kumain muna tayo. Yaya ni Jasmine kay Leo, habang inihahanda ang lamesa. Pagkatapos ay lumapit si Leo, at umupo sa mesa. Alam mo pala kung paano magluto? Tanong ni Leo habang kumakain. Siyempre, kailangan naming mabuhay. Sabi ni Jasmine. Mabuti naman at napalaki mo ng maayos si Charmaine. Dahan-dahan na hinawakan ni Leo ang kamay ni Jasmine at nagpatuloy, pasensya ka na, wala ako ng maraming taon sa tabi mo. Ngunit hayaan mo sanang alagaan kita. Mabuo natin ang ating pamilya, at magsimulan ng isang bagong buhay. Sambit ni Leo habang hawak ang kamay ni Jasmine. Sige, pag-iisipan ko ito. Kapag napatunayan mong asawa mo nga ako. Sabi ni Jasmine. Sige, malungkot na sagot ni Leo. Pagkatapos nilang kumain, ay umupo ulit siya sa sofa, hinintay niya si Jasmine, upang matapos na maghugas ng mga plato. Nang malapit nang maghugas si Jasmine, ay tumayo si Leo at sinilip si Charmaine sa pintuan ng kwarto, tulog pa rin siya. Dahan-dahan siyang lumapit sa likod ni Jasmine, at nagulat si Jasmine nang yakapin siya ni Leo ang kanyang baywang mula sa likuran. Miss na kita, bulong ni Leo sa tainga ni Jasmine, kasabay ang mainit na hininga nito na nagpatayo sa kanyang balahibo. At dahan-dahan siyang hinalikan ni Leo sa kanyang leeg. Napamulat ng mga mata si Jasmine, nang maramdaman niya ang malambot na halik ni Leo sa kanyang leeg. May nararamdaman siyang kakaiba, at halos mahulog ang plato sa kanyang kamay. Ang mainit na labi ni Leo, ay nakalapat sa leeg niya, nagbigay din ito ng ibang sensasyon kay Jasmine, at nalanghap din niya ang mainit nitong hininga. Pagkatapos ay pinahinto niya si Leo sa ginagawa nitong paghalik sa kanyang leeg, at humarap sa kanya.
Ano ba? Bakit mo ginagawa ito? Pagalit na sabi ni Jasmine. Ngunit mahigpit siyang niyakap ni Leo. Nagpupumiglas si Jasmine, ngunit hindi siya makatakas mula sa mahigpit na yakap ni Leo. Dahan-dahan siyang dinala ni Leo sa sofa at pinahiga dito. Agad na inilapag siya ni Leo, at niyakap siya, hinawakan ang dalawa niyang braso upang mapigilan siyang umalis. Nagpatuloy si Leo sa paghalik sa kanyang mga labi, at papunta sa tenga at pababa muli sa kanyang leeg. Leo, stop it. Pakiusap ni Jasmine. No way. Sabi ni Leo at inalis ang damit niya. Hindi mo ba naaalala ang mga halik ko, Serena? Sambit ni Leo at lalo niya itong hinalikan. Her heart was beating so wildly, she could only take little sips of breath. Slowly she was drawn to Leo's kiss. There was only one feeling and wanting. Leo grabbed her skin and squeezed it. His lips suddenly went down to her neck, and slowly reached her stomach and licked it. That velvet licks of Leo make her body tenses. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, at naramdaman ang init ng kanyang katawan. Hinawakan niya ang buhok ni Leo, nang maramdaman ang init ng pakiramdam ng kanyang katawan. Gusto niya na mas lalong hinigpitan ni Leo, habang hinahalikan siya nito. Medyo napabulong pa siya sa ginagawa sa kanya ni Leo. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na ganito ang nararamdaman niya. Mainit na halik at pananabik. Hindi niya maipaliwanag kung ano ito, hindi niya lang alam kung siya talaga si Serena o hindi, dahil ang alam niya lang ay gusto niya si Leo. At nais niyang makasama si Leo, at manatili sa mga bisig nito. Biglang tumigil si Leo at tinitigan ang mga mata niya. I want you to remember me, Serena. I want you to remember my kisses and this, bulong ni Leo. After what he said, he did what he wanted to convey to Jasmine. He wanted Jasmine to remember all the night that they shared. Sa oras na iyon, nagkaroon sila ng isang matamis na gabi. Ang pagkakataong iyon ay ang pinakahihintay ni Leo, na mahalikan at makakasama ulit si Serena. Gagawin niya ang lahat, upang maibalik ang kanyang mga alaala, at maramdaman muli ang pagmamahal ng bawat isa. She stroked his cheek and kissed every inch of it, and his neck until he whispered again. Or maybe she'd made the sound, they seemed to share each breath, each heartbeat. Her pulse tapped a fast beat, and her breath quickened with it. He released a pent-up breath, the sound like music. You're looking kinda lonely, girl. Would you like someone new to talk to? Yeah, alright. I'm feeling kinda lonely too. If you don't mind. Can I sit down here beside you? Yeah, alright. If I seem to come on too strong. I hope that you will understand. I say these things cause I'd like to know. If you're as lonely as I am and if you mind. Sharing the night together. Oh yeah, sharing the night together. Oh yeah, sharing the night. We could bring in the morning, girl. If you want to go that far. And if tomorrow find us together. Right here the way we are. Would you mind sharing the night together? Oh yeah, sharing the night together. Oh yeah, sharing the night. Would you like to dance with me and hold me? You know I want to be holding you. Yeah, alright. Cause I like feeling like I do. And I see in your eyes that you're liking it too. Yung pakiramdam na parang natunaw yung universe, at ang naiwan na lang ay kaming dalawa na magkalapit sa isa't isa. His hand smoothed the length of her hair as they gazed into his expression, tender and full of longing. His fingers trailed down her of her mouth, bent down his lips cheek to her lips, outlining the shape against her cheek, brushing it tightly. Shivers ran through her whole body, making her tremble. He brushed his mouth against the hollow of her temple, then traced the line of jawline. Miss na kita, Serena. Bulong ni Leo sa tainga niya. The aching anticipation to his kiss was suddenly too much and she reached up and pulled his mouth to hers. He kissed her gently, carefully, but it wasn't gentleness she wanted, not when time was fleeting. She pulled him closer. He groaned softly, low in his throat, and then his arms circled her, gathering her against him. I forgot it was like this, sagot ni Serena. When pulled back and looked down at her.
It seemed as if the stars hurtled down around her head like a rain of silver tinsel. It wasn't. He kissed her nose, then traced the line of her cheek with his fingertip, a dreamlike intensity in his gaze. This is better, Leo whispered and kissing her shoulder. She put her arms around his shoulder, and she never wanted it to end. I wish we could stay like this forever, sabi ni Jasmine. When he toyed with her earlobe, she tried unsuccessfully to settle her heart back in her body. We will. Marahan niyang bulong sa kanyang tenga. He captured her lips in a kiss so fierce and full of longing that it felt like a love song. He ran his fingers in the back of her. Sinusubaybayan niya ang isang peklat at nararamdaman niya ito. It was an imperfection that made her seem even more perfect. Dahan-daang bumagsak ang luha ni Leo, at hinalikan niya si Jasmine sa noo. Mahal na mahal kita Serena, sabi ni Leo habang umiiyak. Naramdaman niya ulit ang kaba, kung ano ang mayroon siya noong gabing iyon, ang lubos na takot na nararamdaman niya, ang peklat sa likuran ni Jasmine ang kanilang alaala ng madilim na gabing iyon. Nanginginig siya at natatakot, kaya niyakap niya ito ng mahigpit. Bawat segundo, bawat minuto, hindi na niya hahayaang mawala ulit si Serena. Ngayon, sigurado na siya na ito si Serena. Hindi na niya ito bibitiwan pa ulit sa kanyang mga bisig.